Nasabat ng customs ang mahigit 12 milyong pisong halaga ng luxury car at daan-daang milyong pisong halaga ng mga peking produkto. Pag-amin po ng hepe ng customs, may kasabwat sa loob ng ahensya ang mga smuggler. Narito ang unang balita ni Susan Enriquez. Forklift at iba pang mga used items mula Japan ang deklaradong laman ng container van. Pero nang idaan ito sa X-ray machine ng Bureau of Customs, tumambad ang luxury car na Bentley Continental GT na nagkakahalaga ng mahigit 12 milyong piso. Dumating sa bansa ang shipment noong December 2018 na nakakonsign sa isang address sa Bulacan. This is loaded in one container, no? One container declared as used engine, forklift, and assorted household items. Yes, sir. Dahil sa misdeclaration, ire-revoke ang accreditation ng broker na si Thomas James de los Santos at consignee na si Agustin Esguera ng Pulilan bukod pa sa pagsasampa ng kaso. Sinusubukan pa namin silang kunan ng panig. Ang nakumpiskang luxury vehicle sa halip na isubasta ay wawasakin na lang. President has an order from last year that we destroy smuggled luxury vehicles. We will wait for the orders of the president if we should continue with that destruction. Pinakita rin sa media ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang mga pinekeng brand ng damit na dinala sa 3 warehouse sa Binondo, Maynila. Mahigit 2,000 sako ang pinaglagyan ng mga pekeng produkto na nagkakahalaga ng 700 milyong piso. These goods end up sa sa mga tiyanggi-tiyanggi, sa mga stalls, sa mga malls. So mga complete knockdowns ito ng mga legitimate brands. Hindi pa matukoy kung sino ang broker at consignee ng mga nakumpiskang produkto. 2 warehouse din sa Parañaque ang nasa kontrol ngayon ng customs dahil sa mga pinekeng brand ng damit at sapatos na nagkakahalaga ng halos 150 milyong piso. Aminado si Commissioner Guerrero, may kasabwat sa loob ng customs ang mga nagpuslit nito. Magbabacktracking tayo sa ating investigasyon para malaman natin kung kailan dumating ito, sinong responsible sa shipment nito, owners, consignees, to include other government agencies na may complicity dito, including customs personnel. Nakatakdang sirain ng mga nakumpiskang mga produkto alinsunod sa batas. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting.